Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media at nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Ako si Tiny Montana. Chris Delano. Gabrang. Maricar. Ay, sige direct, go. Bergie. Ikaw. Aling Mirna. So, Here na. kung mapapansin nyo, wala si Cyrus Cooks ngayon dahil meron siyang isang project na ginagawa. So, syempre, priorities muna. Kung ano yung mga importante, yun muna yung gagawin namin pagka ganun. So, minsan may mga times din makikita nyo na nagpo-podcast, may episode na upload pero wala ako o wala si Chris kung sino man kasi syempre may mga ano. Pero bilang substitute, pinapakilala namin sa inyo ang napakagwapong si Direk Bergie. Ayan. Na, Yes, sir. siya ang director ng Where You From, Part 3 at saka yung mga maraming mga music video, yung huli, yung kay Looney. Ano yun ginawa nyo? Gugmang Preso. Yan, siya yung gumawa nun. At owner din siya ng Shift Clothing. Yan. Yung nakikita nyo yung lagi ko sinusuot minsan na Shift. Siya ang may-ari ng brand na yun. So, palakpakan naman natin si Direk Bergie. Maraming salamat sa pagsama. Yeah. Salamat sa inyo. Yo, kamusta naman? Ayan, kamusta? Ano setup natin ngayon, Besh? Medyo tamang ihaw sa hood. Yeah. Kaninong hood to? Kaya Kay Gabrang. Nandito kami sa hood ni Sa hood Gabrang ni sa Gabrang. Marikina. Yeah, huwag na natin sabihin kung saan. Sa Marikina. Pero sobrang hood-gated yung hood niya. Tapos nag-set up kami ng ihawan. Ito si Aling Mirna, yung kapatid ni Aling Puring ng Pure Gold. So tamang ihaw lang kami. Ngayon, So, kamusta naman? Gab, balita. Kakabigla to. Huwag na natin ulitin to, tol. Totoo rin. Hassle. Anong part niya pinaka-hassle? baga. Yung baga, tol. Ang tagal ng pabaga ng uling. Aba, gusto mo to kasi Chris, di ba? Ito na, ginawa na Gago, natin. may pulis. Para kay Chris. Ang pulis. Wala yan, madali lang yan. Barangay yan. Barangay yan. Hindi ba tayo papagalitan? Papagalitan tayo. Tignan mo. Papagalitan tayo niyan. Padaanan natin. Pagalitan tayo niyan. Pero anyway, Interviewin na lang natin. sir, anong masasabi nyo? Bakit pinagbabawal nyo kami dito ngayon? Sir, baka gusto niya ng isa. So anyway, andito kami, nagsiset up kami ng isang magandang bagay kagaya nito. Nagba-barbecue kami, nag-shoot kami ng episode dito at may dumadaang mga patrol ng barangay. Ikukulong na po si Tiny. Which is okay lang naman. Hanggang gabi. Wala, shooting lang. Shoot lang po, shooting lang. Thank you. Okay, boss. So ayun. So, Siyempre, hindi kami pinagalitan. Kasi, Marikina Gabrang. to. Tsaka Marikina to. Tol. hood to ni Gab. hood ni Gab to eh. Anyway, so ayun, pinagbigyan lang namin yung trip ni Chris Delano kasi matagal niya nang gusto to eh. May mga original plan pa siya na sa pick-up uupo. Mga ganyan. Hindi. Lalagyan ng tubig yung pick up. Swimming kami dyan. Totoo. Just to be something different sa kung ano yung mga usual na napapanood ng mga tao, di ba? Kasi sabi nga nila paano ka magsa-stand out sa isang populated na Yan. gets niyo ba? So, Direct Chris. hindi ko na para i-explain kasi ito rin isipin nyo, Netflix tsaka TikTok. Binalita nung ABS-CBN yata kanina or kahapon, nag-post sila eh. Parang pinag-aaralan ng Netflix tsaka TikTok na papasukin yung industriya ng mga podcast. So balak nila maglagay ng platform ngayon ng mga podcast sa loob ng video Netflix podcast mismo. to be exact. So syempre, di naman sa mataas yung ini-aim natin. Which ganun talaga. Wala naman masama dun. Oo, pero malay mo. Diba? Tayo Who knows? Baka nasa Netflix na tayo sa susunod. Yung mga pagmumukha namin to, nakikita nyo sa Netflix habang nagbabakbakan kayo ng shota nyo. Are you still watching TV? So, yun nga. Direk, ikaw, kamusta ka naman? Anong pinagkakabalaan mo recently, lately? Kamusta ka? Nag-iisip tayong gumawa ng nakapag-usap kami ni Chris kanina. Baka sakali mag-start tayo ng short film. Oo, short film. Direk, usap kami ni Direk kanina kasi into short film din pala si Direk. Talagang gusto niya rin gumawa. Ako kasi, pa lang, college days pa lang, nasa CSB pa lang ako. Gusto ko na talaga idadaan ba? Wala. Okay. So, mahilig ako mag-script writing. So, may mga psychological, na concept. Yung mga mindfuck. Yeah. Mahilig talaga ako sa mga ganun Mga mind-boggling. So, what if may Pinoy na talagang
maka-pull off ng ganun. Pwede. Pero syempre, hindi pa kasi tayo ganun kayaman para magpondo ng pang-movie talaga. So start Tol, tayo short film. yung genre na yan, parang yung Parasite, ganun. Yung low Oo, budget. ganun. Low Ayun, budget ayun, yun, pero ayun, nagawa. Parasite. Pero kasi, grabe yung cinematic, nun. Framing. Magastos pa rin yun, kahit. Meron Hindi. pa rin yun. I mean, hindi lang siya kasing level nung gastos ng mga full-length film na talagang full prod. Eto na lang. Nakalimutan ko yung title ng movie, Creator. Puta, shoot lang yun gamit FX3. Sony FX3. So, kung nagawa nila yun, kaya din natin. Tsaka tol, yung space na yun, hindi siya saturated eh. Pwede talaga siyang pasukin ng Pinoy eh. Oo. No? Tsaka tawag dito, ang pinakamagastos lang naman usually sa production is yung location talaga eh, di ba, Rek? So, dun... Bayad sa mga rentals. Oo. Kung tayo, kompleto tayo sa gamit, bakit di natin i-try? Mismo. Sana lang, tol, madig ng Pinoy. Kasi, parang uso dito, comedy, ganun. Okay, love stories. Majority, Kabitan. Love triangle. Pero we'll never know kung walang susubok. Bagay. Susubo? Susubo ng hotdog. 35 billion. 35, pakita mo ng subong 35 billion. Kung bigyan nyo 35 billion. Sige, paano? Zaldi ko yan. Masim. May suka. So nakita nyo siya sumubo mga kaibigan at ikiklip ko to, ipopost ko sa... Anyway. Sorry medyo may mga dumadaan-daan kasi alam nyo na. Typical nasa hood kami. Guerrilla shoot lang tayo eh. So, ayun. Yun nga, so mabalik tayo doon. So short film, ganyan-ganyan. Nag-guest ko na rin dati si Derek Bergy sa actually second episode yun, Derek eh. Yung naalala mo. Doon sa Tiny Montana channel, yung Tara Podcast tayo. Yan yung mga nagtatanong tayo sa mga babae ng body count no? Naalala ko na naman tuloy yung mga pinag-usapan natin. Direct, ang daming ginagawa. Oo. Tipin mo, nag-shoot. Ang dami. May shift, ka pa. May clothing, nagtatato. Clothing. Direct, paano ka napasok sa pagtatato? Paano? Medyo marunong ako mag-drawing nung high school. Pero hindi ako nag-stand out. Alam ko lang sa sarili ko medyo marunong ako. Pero may mga kabatch kasi na loud eh. Ako wala akong confidence na sumali sa mga competition. Pero may nag-mentor sa'yo? Wala. Self-learning lahat? Tapos, neto, I mean, yung drawing, wala pa. Pero neto na, nung mas na-develop ko siya nung nag-nursing. Wow. Kumbaga nursing, medyo malayo eh. Kaya pag medyo marunong ka mag-drawing dun, papadrawing anatomy, medyo mag-stand out ka ng konti. Pero ang common denominator ng nursing at pagtatato, karayom. Yan, tama. Tapos ayan, medyo naka-stand out ka ng nursing. So Rick, marunong ka mag-inject? Marunong. So, ako nag-inject ako kanina eh. So kung bibili ako ng glutathione, pwedeng ikaw na mag-inject sa akin. Mga IV drip, no? Yeah. Ano yun? Kaya natin yan. Sabi sa'yo, dyan na natin lagyan suka eh. Gagi. Baka tumapon. Ang sarap ng dugo. Ha? Matamis, no? Talagang masarap. Nagubilit ng inglig ako. Talagang masarap yung dugo. Sarap. May sasabihin sana ako, ayoko na sabihin. Pero ang sarap. Sarap. Talagang nakakaano. Game. Sarap din talaga eh. Sarap ng trip natin, nakakapagod lang. Oo. Anyway. So, ayun. Si Derek nag-inject to kanina eh. Akin to. Sorry, ako makain kami. Parang... Akit to. Hindi, kasi baka kunin mo may kagat na eh. Hindi. May barbecue pa ba? Magantay. Pork barbecue? Magantay ka. Magantay. Pork barbecue eh. Spoil bro. Anyway. Teka lang. Carl, gusto nyo? Kuha kayo. Tara. Alam mo, eto. Umikot siya Raw. Itong podcast na to. Tol, umikot siya. Nahiya siguro dumaan. Kuya, daddy, sabi mo, daan lang sila. Wala. Tawagin mo na. Anyway. So, pasensya na kung mas parang lamang yung pagkain namin. Kasi talagang gusto lang namin mag-food trip eh. Tapos nagkataon dala namin yung mga mic. Tapos sabi namin, mag-shoot na lang tayo. So, yan. Tol, kuha lang kayo. Tol, kaway muna kayo sa camera, Tol. Daryl. Kaway muna, Carl. Si Carl kasama natin nung mga previous episodes. So, madalas nyo rin siya makikita sa Last Row Media. Yay! Okay, pwede tayo mag-usap. Haba ng break Okay. Hoy, pagod ka na ba? Okay ka pa? Aling Mirna. Okay lang ako. Okay. Aling Mirna. So, ayun. Nawala tuloy sasabihin ko. Ang lahat ng bagay. Dati ka bang baliw? Tol, bakit? Di ba? Masarap to eh, no? Anong paborito mo yung, ihaw? Para sa akin, ang paborito ko, balat, ulo, tsaka paa. Tol, yun ang di ko kinakain.
Lahat yun? Yung ulo. Yung Ulo isa? ng manok. Hindi pa ako nakakain nun. Hindi na ako makain. Never ko na-try. Pinaka gusto ko yung isaw. Isaw na manok. Tol, nasubukan nyo na yun. May nakainan ako isang beses. Ewan ko mag-comment kayo dito kung nakatikim na kayo nun. Kasi sa lahat ng kinikwentuhan ko nito, parang ang dating niloloko ko lang sila. Pero, tol, nakakain na ako ng, sa Laguna yata yun, nakastick siya. Puro palong lang ng manok. Ang lambot nun. Oo, tol. Ang lambot talaga. Actually, nung sinabi ni Gabrang kanina, hindi siya kumakain ng ulo. Pag kumain ako ng ulo, laging una yun, yung mga palong. Oh. Yun yung climax agad. Una agad yung climax. Ako gusto ko yung tenga ng manok. Tenga na Wala bang tenga manok? Meron. Natatakpal, butas lang. Ah. Grabe. Sino kayo nakaisip nun, no? Kakatay ka ng manok. Usually laman di ba? Parang, uy, pwede rin yata kainin itong mga laman loob na to, ah. Sino May nakaisip nun? ano yan eh. Kumbaga pag nagbasa ka ng mga history, parang nung mga unang panahon daw kasi, ang mga nakakakain ng laman lang, yung mga maharlika. So yung mga ganong tinatanggal, parang sa mga alipin. Parang may ganun. hierarchy yung ano eh. Yeah. Pero Part sabi ng ng animal mga na matatanda, nung panahon daw nila, tinatapon na lang daw yun. Kaya nga. Tapos parang minake use na lang na pwede pa palang kainin. Oh. Parang yung story ng sisig. May nabasa akong story ng sisig sa comment somewhere. Leftover. Oo. Ah. Leftover yun, tas ginawa na lang nila ng paraan para magmukha pa rin siyang masarap. Tapos naging sisig na. Ayun. Naging Pampanga. sisig na siya. Ang sarap namang leftover. No? Kaya nga eh. Yung kailan kayo unang natuto niyan nang kumain ng ihaw? Ako, high school. High school. Hindi, nang isaw. Pero kumakain ako ng pork barbecue dati pa. Siyempre, barbecue yun eh. Mm. Yung mga ganyan, yung mga isaw-isaw. Tinry ko lang siya, siguro mga 3 years na rin. Kasi nung doon sa subdivision nyo, Sabi kasi nung ayaw ng diaya. Hindi, sabi ng mom ko. Sabi namin pa dati. Wag, kasi pwedeng dirty. Ganyan. Pagkakakain yan. Oo. Dun, tapos nabash, no? Parang yung sa Bini. Di ba nabash yung sa Bini? Nalala mo yung sa Bini? Nakita nyo yun na nag-trend? Yung Hindi. gumawa sila ng clip na yung kunyari, parang- dirin-diri sila Oo, sa ganun, nabash street sila. food. Nabash ng malala. Tol, hindi sila, ganun sila abuji, pare. Hindi sila kumakain. Scripted. Scripted. Inano ng management. Tapos yung mga, syempre yung mga gatas na gatas sa internet, yun lang yung kiniklip tapos in-upload. Nagkasampahan ng kaso, tol. Pang rage bait, no? Nagkasampahan ng kaso, sinampahan ng management nila. Na-identify yung mga nag-post. Ang hirap na rin pala manggago sa internet. Di ka na safe, no? Masyadong mga sensitive na yung mga tao. Ako, naghihintay na lang ako ng lawsuit mula kay Chris Delano eh. Hindi naman sa sensitive. Siguro, it's the other way around. Sumusobra na yung mga tao sa pagbubuli. Yung sa assumption. Totoo rin. Hindi sa sensitive. Kasi sa personal, sa realidad, kaya mo bang talagang sabihin sa harapan mo yung mga nasasabi mo sa ibang tao sa Facebook? Hindi. Oo. Diba? Kasi putang ina, masasapa ka talaga pag ginawa mo yun. Ako, yung ginagawa ko sa'yo sa Facebook, ginagawa ko rin sa personal sa'yo. Mag-beshi tayo. Ilang years na. Naalala ko tuloy yung palabas na Yung hindi magkakilala, no? Gago. Ako nga, isipin mo. Aminin natin sa hindi. Grabe bashers ko. Sobrang daming haters. Wala naman masyado. Sobrang dami. Hindi, seryoso. Tignan mo yung mga comments. Kadalasan, siguro sa 100 haters na comments, 3 lang yung maayos na comment. Sa 100 comments, 75 yung comment ng tito, no? Hindi. Real shit Yung, lalo na yung mga pinang-rage bait ng mga page. Na yung mga galing sa podcast namin ni Dog. Na ang ganda ng message doon pero kinuha yung talagang pang-inis sa tao. Magagaling din yung mga page kasi pang-engagement din. Kaya minsan pinag-aaralan ko yan eh. Kailangan pag in-interview ka, maganda yung blending mo ng para kahit ikat nila, out of context yung dating bitin halatang pinutol. Pwede mong bilisan yung salita mo. No? Hindi kasi actually naman para pag kinat nila. So anyways, sa akin, ang sinasabi ko lang, sa dami kong haters na ganun sa internet, may isang beses wala pa naman lumalapit sa akin na nalip ka ng tito mo. Walang, ang tagal ko na. Alam ng mga taga-Paco to, nakikita nila ako, naglalakad lang ako mag-isa. May mga nambubuli dyan, tangin na gangster ka ba talaga? Ako hindi ako gangster, flatman ako. Pero ang daming gustong tumesting sa akin sa internet, pero isang beses naglalakad ako, wala namang kumupal sa akin. Totoo. Ako makiklip na to.
Hindi, okay lang. Okay lang. Kasi Kasi, pinag-uusapang masama eh. kasi technically, kung magpapakatotoo lang tayo, tangina, wala akong para i-filter dito. Ang point ko lang kasi dito kasi, nasanay yung mga tao mangupal sa internet na akala nila, Wala kasing balik, tol eh. oo. Pero sa personal, ito kasi, rest in peace sa anak ni Kuya Kim. Diba sobrang, Grabe yun. No? maintindihan mo rin eh, na hindi sa sensitive yung tao eh. Hindi siya nagiging sobrang sensitive na yung mga tao. Siguro nasasobrahan yung pangungupal ng mga tao. Or, actually, hindi mo rin pwedeng sabihin kasi ganito. Let's put it this way. Nung mga bata kasi tayo, siyempre walang SOCMED. So kung may mga bully man na tropa, personal yon. Oo. Like ilang piraso lang sila. Versus yung may SOCMED na, putang ina kung saan na nanggagaling yung hate. May galing na Mindanao. Hindi mo pa Kumbaga hindi mo kilala, sobrang dami na. Parang ayun yung uso eh. So yung level nung pagka-sensitive nung isang tao, kumbaga na dapat hanggang ganito lang, kagaya ng bata tayo, ganito lang. Kasi ito lang yung mga nang-aasar sa akin palagi. Trumiple, times 10. Kumbaga, kaya mas, yung severity, mas magnitude mas mataas. Oo. Parang, kaya nagmumukhang, ang sensitive mo naman. Gets mo ako? Para sa akin, hindi talaga sa pagiging sensitive. Hindi. Kaya nga siya nagmumukha lang na gano'n. Ako rin naman, tinatry kong aralin yung mga behavior ng mga tao sa internet. Especially Facebook. So, anyways, the way ko na-observe yung behavior ng mga tao, parang naghahanap sila in some way na mapansin sila. Aminin natin kasi hindi. Kasi, for example, naghanap ako ng mga movie suggestions. Napakaseryoso ng post. So, may mga talagang solid na nagsasuggest ng mga movies. Lagi ka may makikita isa o dalawang comment na parang mantitrip, na parang magsasuggest ng papag sa ganito, na random na random title na wala, inimbento lang niya. Parang gusto lang niya magpatawa. Yung kumbaga, ng mga langit-ngit sa papag, mga ganun siya. So, ako, tinitignan ko, parang, saan nanggagaling to? Siguro gusto niya makahakot ng likes sa comment niya. Kasi parang napapansin ko sa mga ganun, sa mga post ng mga ABS-CBN, makikita mo may mga comments doon, yung marami ng likes yung mga comment. Parang, parang para sa akin, ang nanggagaling sila sa parang, gusto nila makahakot lang ng likes. Parang nabavalidate. Oo, nabavalidate sila na parang, kasi technically, aminin natin hindi, blessed tayo magkaroon ng platform na napapanood tayo, napapakinggan tayo. Kasi ang daming taong gusto din maka-experience na napapakinggan sila. Siguro in a way, may yung pros mga, and cons talaga. So in a way, siguro yung mga makakuha lang sila ng like sa comments, validation na sa kanila yun. So na-feed yung kung ano man. Pero may napanood akong Japanese na anime, Inuyashiki. Tapos, may mga basher siya. Hindi ba yung Chobits? Hindi, tol. May mga basher siya, ganyan. Ang ina, tol, nabagsaan siya ng bulalakaw. Tapos, after nun, may power na siya. Tol, binabaril niya yung mga basher niya sa harap ng computer. Peng, peng, peng. Tapos pare, headshot. Lahat lang nasa cellphone na nakatingin. Sana nga ganun. Maangas yun. Panoorin nyo yun. Lahat na nakatingin. Ginaganon nyo. Maangas ka. Bang, bang, bang. Namamatay talaga. Headshot lahat ng yun. Nagsa-cellphone, tas nambabash. Ang ina, mula sa cellphone niya, tagos yung bale. Galing din ng mga Grabe rin yung imagination ng gumawa ng galing din, di ba? Parang, akala mo Indian film. Ikaw, direct, may iba lang ako. Ganyan ka na baka lusog nung bata ka? O may face ka rin na payat ka? Nag-umpisa to, parang first year college. So starting college, may mga nambubuli rin ba sa'yo na dahil sa, alam mo na, yung mga nagbabody shame, ganun? Hindi, kasi nung start from normal pa Parang normal pa yung tawag ko, tapos paumpisa pa lang tumaba. Nung lumalaki ka, tawag sa akin ng mga tao, taguro Parang, yung aasarin kang malaki, parang positive pa yun Taguro? Medyo bulk na ng... Oo, ganun. Ako tawag sa akin ng bata ako, tarugo So ayun, hanggang sa sumobra ng sumobra. Ayun na, doon na, medyo maramdaman mo na. Tapos, minsan niya, hindi naman asar, pero paulit-ulit na advice, nakakabuisit Nag-a-advise, no? Oo, advice, paulit-ulit. Bawas ka ng rice mo. Mag-water and mag-fasting ka. Ganyan. Kinang ina nyo. Pero sa akin, kahit kailan, hindi ako naapektuhan Totoo naman. Yun nga, dapat naapektuhan na lang ako Pero sa... pero mga din. Para pumayat na. Sa internet din, nakikita ko, mahilig, lalo na kay Tiny, may magka-comment dyan, taba. Taba. Bonjing. Tapos pag tinignan mo yung Facebook nila, puta macho.
Alam mo, di, malakas sila ng loob ng body shame. Kasi maganda katawan nila. Kasi maganda katawan nila. So technically, pag, siguro may mga nanonood siguro na may alam sa psychology, human behavior, siguro nakikita din nila na may insecurities din talaga yung mga ganun. Diba? Ano meron? Parang may nakita ako. Kogo, tong ano, biglang, Gago seryoso. biglang naging Halloween episode na naman, no? Nakakagulat ka, gago. Ay, nagulat din ako eh. Hindi, kasi kami, nag-shoot kami dito sa Hood ni Gab na may isang haunted house. sa tapat namin. So, Anyway. Never mind. Tangina mo. Dito lang ako titingin. So, yun nga. Balik tayo sa bullying. Tingin ako kay Chris Oo. Yun nga, pagka sinilip ko, puta. Ano siya? macho. I wouldn't use the word macho. Pero yung, let's say, fit siya. Fit. Oo. Physically, alam mong fit siya. Gym boy. Na semi-oinok. Na, alam mo yung ganon. Na, which is fine. Pero, kaya sila gumaganon na ibabody shame ka kasi alam nilang sa larangan na yon Lamang siya. Doon lang lamang sila siya. lalamang. Oh. So parang asarin kita, babalik sa akin, ma-feed yung ego ko. Oh, exactly. Parang ganyan. Exactly. 'Di ba? Kasi parang kumbaga home court ko to eh. Parang gano'n, 'di ba? Pero, sila, nagko-come sila out of nowhere. Di mo na sila kalala. Tapos, yung context, yung mga kinokomentan pa nila, alalayo. Wala kinalaman sa post. Walang kinalaman sa post. Yung mga ganun, parang taba. Pagka ganun ba, paano ka mag-react sa mga ganun? Nasasaktan ako direct. Talagang umiiyak ako. Hindi ako tinatagusan ng mga ganun direct eh. Ako rin hindi ako na-apektuhan eh. Kaya sabi ko sana, ma-apekto na lang sana ako eh. Minsan yun, pag magko-comment sa akin na gano'n, kinangina, ganyan, tangina mo. Tapos pag tinignan ko yung profile, walang kisame. Yung mga... alam mo yung... Walang patada yung bahay nila, gano'n? Walang finishing. Tangina, may isang picture doon nakita ko, direct ko. Nakadikit yung kama niya sa pader. Tapos hollow blocks lang. Sabi ko, tangina, imbis i-bash mo ko, unahin mo, i-finishing yung pader mo. Pag umikot ka niya, kumaskas yung tuhod mo dyan, masakit yan. Diba? Imbis na may unahin nila yung mga... Kasi tayo, ginagawa natin to sa multimedia, nag-shoot tayo, whatever. Kasi, tinuturing na natin siyang work eh. Kasi, nagiging bread and butter na rin naman natin siya eh, somehow. So, ang point ko, tayo, ginagawa lang natin yung trabaho natin. Pero sila, imbis atupagin nila yung mga sarili nila, yung pamilya nila, ang inaatupag nila, i-hate tayo. I-bash tayo. Which is, pero pag tinignan mo yung... Sayang oras nila. Di ba? Pero which is okay din kasi pang balance yun. Hindi naman pwedeng mahal ka lang ng buong mundo. Tsaka ito rin eh. Si Jesus Christ nga may hater. Yun, di ba? Di ba? Pero ito rin eh. Pansinin niyo. Nakalimutan ko sabihin. Parang nagiging norm. Kaya tayo nababash. Utang ina mo. Parang pag nanonood sila, no? Parang feeling siguro nila may karapatan silang magbato ng ganito sa'yo dahil pinapanood ka. Parang Okay, ito. Bago ako makalimutan na naman. Okay. Kasi, halimbawa, ikaw, sikat kang, isa kang personalidad sa internet. Okay. Ang dami nang bubuli sa'yo. Sumagot ka ng isang beses, mag-reply ka, tatawagin kang iyakin. Grabe yun. Tinigger ka, nung nag-react ka, ikaw ngayon iyakin. Ikaw pa iiyakin. Tapos minsan, magagal pa sa yung tao kasi pumatol ka. So parang in-expect nila, walang balik. Parang porket isa kang personalidad sa internet, hindi ka pwedeng patulan. Ayun yung point ko yun na parang hindi ko maintindihan yung behavior sa... Technically, ang internet para sa akin, jungle eh. Hindi pa siya structured, hindi pa siya governed. Literal na... Though syempre, dami din magsasabi na freedom of speech. Totoo naman eh. Malayang-malaya. Malayang-malaya. Pero tignan nyo kasi yung nangyayari. Isa sa mga naaabuso yung freedom of speech eh. Totoo. Kaya tignan mo yung nangyari recently sa anak ni Kuya Kim, di ba? Ayun yung point ko na minsan lumugar din yung mga tao. Kasi kami na, especially ni Tiny, pumapatol din talaga kami. Dahil una kung alam namin kung tagasang ka. Di naman sa pero... Tagasaan. Hindi, real shit Kaya ako lang. ginawa yung where you from para malaman ko. Hindi, Anyway. pero yun nga. Parang, not to promote violence here. Pero ang gusto lang namin sabihin, hindi lahat ng taong babastusin nyo ay Mananahimik lang. mananahimik lang. May mga tao dyan na biglang susuntukin ka na lang. Alam mo yun? Kasi hindi
Kaya nga sinasabi, even way back pa nung bago pa lang sumabog talaga yung SOCMED think before you click. True. Diba? Kasi, Parang gano'n na lang gab, no? Yung pwede mo suntukin sa screen. Mahirap din kasi pwedeng magdami account yung tao eh. exactly. Hindi, ngayon majority na haters ko rin eh. Mga nakikita ko. Bihira So nga lang. malayang-malaya talagang sila manggago, di ba? Minsan nasisilip ko rin eh. Sobrang rare din na may tunay na account na talaga Meron man nakalak. nakalak. O, ganun. So, ewan ko kung anong nakukuha nila sa ganun na mas okay nga sa akin, buliin ako sa harapan ko eh. Not that I'm gonna do anything I'm just saying na Nirip ng tito. pero nagigits nyo, taba. Ang bilis na rebuttal. Ino mo Anyways. Wala na magagawa eh. Ganun talaga eh. Oo. Ganun ang internet. Pero kayo, anong take nyo dahil sa mga nangyayari? Especially parang nga ang sa... hirap sabihin Wag mo masyadong magitin yung pangalan. Especially sa mga nangyayari. Parang ang hirap sabihin sa tao na, uy, easy lang kayo. Kahit ilang Wala sabi natin mangyayari. na mangyayari dyan. Pero kayo ba, tingin nyo ba ang internet dapat i-govern na rin? Kahit i-govern mo, hindi ko alam kung paano siya i-govern eh. Kasi Yeah. free eh. Malaya lahat eh. Pero ito isipin mo. Subukan mong gawing paid ang Facebook. Putang ina, 60% ng mga nag-Facebook titigil yan. Mawawala. Hindi, no shit. Mawawala ang dami account. Ba't ka magbabayad para sa dami account? So parang privilege na magkaroon ng Facebook. Ganun, no? Hindi ko sinasabing ganun. Pero gawin mong paid yan. Maraming mongoloid mga troll-troll mawawala dyan. Alam niyo yung ginawa Nakaisip na ako ng paano siya i-govern. Parang sa SIM card. Isang Registration. One Registration. FB. one account per tao. Tapos, Ano lahat ang records mo? Originally, pati yung IP address mo. Originally, Parang gano'n naman sa talaga. national ID. Ganyan. Dapat. Oo. Mm. Kaya nga, di ba, from using your names, using different names, nagkaroon ng parang dati, mga around 2014-15 to, I guess, na kailangan real name na yung Facebook. Kaya nga naging real name yung mga Facebook natin eh. Tapos binalik na naman nila yung kahit ano na lang na naman. Kasi yun lang talaga yung way para maging accountable yung mga kupal sa internet eh. Makingialam na yung government. Yung i-regulate siya. Yun nga yun eh. Paano regulation yung mangyayari? One account, ganun. Tapos naka-regulate sa government mismo, may database sila. Pero may cons din yun no? Lahat Di ka na talaga may pwede manggago, di ka na pwedeng... lahat talaga may pros and cons eh. Hindi pwedeng wala. Lahat mag-iingat na sa bibitawan nilang salita. Malungkot na yung internet nun. Oo, tangina. lulungkot yun. Baka wala na mag-comment. Nonchalant lahat. Kasi may napanood ako Huwag eh. na lang, ganito na lang. May napanood ako nun. Parang ano siya. Isa siya sa mga nag-work din sa isang SOCMED. Yun talagang nasa taas talaga. Tapos nag-resign siya sa kadahilan ng natatakot siya sa power ng social media. Kasi parang it can be used in a wrong way daw talaga. Influence kasi. 'Di ba? Pwede kang ma-impluwensya ng mali. Yung akala mong tama, baka mali, na-impluwensyahan ka na. O 'di ba? Yun na yung paniniwala mo. Tsaka ang dali kasi magkalat ng propaganda sa Facebook eh. Oo. Fake news. Lalo na sa AI. Grabe na yung AI. Grabe AI ngayon, tol. Oo, kunwari si Tiny, kaya kong AI to eh. May sabihin na kung sobrang mali na maka-cancel siya, tapos sabihin ko siya talaga yun. Tol, nagsiscale ang AI ng Ba't di tayo doble. magkunahan, no? Nagsiscale ang AI ng doble every 6 months. Kung ano yung nangyayari ngayon, after 6 months, doble na yung kaya niyang gawin. Nakaka-excite na nakakatakot. Kasi ako na-excite ako yung sinabi ko sa yung AI, yung Suno. Tong isipin mo, ipoprompt mo lang yung vibe ng beat. Dati pa namin inaano ni Tiny. Ako kasi nalaman ko isang araw lang. Tapos na-realize ko, putang ina, mawawala ng trabaho yung mga producers. Kasi putang ina, nag-generate ka lang. Tapos, yung stems, mabibigay sa'yo. Ito pa sinasabi ng mga tao, na walang soul dyan, ganyan-ganyan. Technically, walang pinagkaiba yun sa pagsasample kasi imimix mo pa naman yun eh. Imamanipulate mo pa yung sound, babaguhin mo pa yung BPM niyan, yung pitch niyan, lalaruin mo pa. Pero ang dami nagsasabi, walang soul yung... Tol, maraming hater ng AI. Oo, kasi... Na hindi nila, akala nila na parang calculator lang siya na kasama mo habang buhay. Oo. Pero tool siya. Tool pa siya ngayon. Pero darating yung time na marami na siyang kayang gawin. Marami pa siyang pwedeng gawin. Actually, kasi may kaibigan ako sa New York. Kinikwento niya sa akin, ang blue collar job ngayon. Si ano ba yan? Si Hindi. PDD?
Hindi. Ang blue collar job ngayon sa Amerika, ang uso, tagalinis ng mga servers. Halos yun na lang yung trabaho ng mga blue collar. Kaya yun yung majority hindi yun yung yun lang. Pero majority yun na. Physically? Oo, kasi kasing laki na nung mga cities daw yung yung servers yung ang pinakamarami daw ngayon, ang sabi niya sa akin, Dakota. Doon daw puro servers na yun, building servers lang. So lahat yun puro data banks, puro datas ng mga tao. Parang nakikita ko yung sinabi mo. Pa-improve yung AI talaga. So nagsasabi na talagang tool lang yung AI. Darating talaga yung point, tanggapin na natin na alam mo yun, kaya nga ang dami natatakot, di ba? Si Elon Musk, ba't nyo pinakawalan agad yan? Feeling ko nga yung mga nag-hate kay Gab sa mga comments. Takot. Every time na nag-open siya ng AI, robotics, mga gano'n. Natatakot. Takot sa AI. Hindi naiintindihan. Kasi ito rin naiintindihan ko sa mga tao. Ayaw nila sa isang bagay na hindi nila naiintindihan. Yung fear of the unknown. Oo. Pag di mo alam mangyayari, natural na matatakot ka. Totoo. So Parang ano yan make it known dapat. Hindi ako Make takot it known. sa dark. Takot ako sa kung anong meron sa dark. Mas madami pa sa dirt. Oh. Hindi, pero real talk lang. Hindi mo rin masisisi kasi yung ibang tao na natatakot sa unknown kagaya ng mga ganong technology. Lalo kung maraming negative comments. Maraming negative commentaries about AI na pwedeng i-take over lahat yung mga jobs. Or aside from that, mabaliw yung AI, pwedeng sakupin yung mundo daw. Alam mo yun, especially yung mga matatanda. Kayo ba bilang artist, nangamba ba kayo na pwedeng ma-replace yung songwriting skills? Hindi naman. Kaya naman ng ChatGPT. Pero again, di ka naman gumagawa ng kanta just because you produce music eh. Nagawa ka ng kanta to express yourself. Oh. May follow-up question ako. So, gising na. Marika, gising na. Gising na, uy. O yung meds mo pang mental health mo. Okay na. Totoo ba? Sabi ni Chris, ang tawag niya daw sa'yo, Brenda. Huh? Hey, Brenda. Brain damage. Wala nga. Ang tawag niyan sa akin, ano yun? May girlfriend pa ba ako? Uy, nakadiri. Kadiri Where's na my English. girlfriend? Invento to. Where's my loves? Hey. Nakadiri ka. May video ako doon. Sabi-sabi ka pa nang sana may magsabi niyo sa harap ko. Utang ina mo. Asan ang girlfriend ko? Gagano. Girlfriend. Kadiri. So ito na po ang huling episode na kasama namin si Chris Delano Sabi niya kanino, may mga times na mga pwedeng wala ako sa episode, si Chris Delano, gusto ko sabihin kanina, gago, pag nawala ako, walang episode na mangyayari. Akin yung camera eh. Yun din yung gusto ko sabihin eh. Pag wala ako, hindi kayo makakapag-shoot. Kasi hindi ko papahiram yung gamit ko sa inyo eh. Oo nga, So, pwede kayong mag-shoot ni Cyrus, dalawa lang kayo. Sama niyo na to si Margar. Anyway, so, ayun. Ano ba sasabihin ko? Sa AI. Sa AI. Ikaw, anong masasabi mo sa AI? Wala nag-ihaw kasi ako. Ito nga tuwing katabi ko yan, gagalit pa sa akin yan. Sabi niya, may boyfriend pa ba ako? Ito yung totoo. Binalik pa rin talaga doon. Ito yung totoo. Gusto niya yung topic niya. Ito yung totoo. Sa kanya galing yun. Kasi nakikita ko nito madalas. Nasa cellphone talaga o kaya nasa laptop. Talagang nagsisearch ako ng mga kung paano mag-take advantage. Hindi, kung paano mag-take advantage sa AI. Kasi sa AI, pagalingan mag-prompt eh. Diba? Totoo rin. Ganun. Teka na, maputol kita. Naalala ko na naman yung Sierra Madre. Ako ang bahala sa sakupan ko. Nakita mo yan? Yung tatay mo natuto mag-AI. May napasad ako. Yun yung ginawa. Kay malupitan niyo na po. Sierra Madre. Nahihibang ka na, Sierra Madre. Hanggang kailan ka magtitiis. May nakita akong reel, magjowa sila. Tuwing nag-aaway, sa AI sila nagtatanong sino ba tama sa amin. Parang tanga naman. Parang halimbawa silang dalawa, di ba? Silang dalawa. Sino So, ba yung tama sa amin? Kahit AI pa yan, alam ng AI na babae lang naman lagi ang tama. Ewan ko, yun. Ewan ko, kung depende sa prompt. Hinang yan. Ito nag-chat GPT din to eh. Yung sinesearch mo yung mga horoscope, diba? Huy, ikaw nang pauso nun. Oh, wow, ako na naman. Pero alam niyo, nawalan ako ng tiwala sa chat GPT. Bakit? Simula nung nasunog ni Chris Delano yung buhok niya kaka-chat GPT. Totoo. Hindi, kasalanan ko yan.
Alang ako. Kasi 30 minutes. Akala ko magsa-start lang yung 30 minutes pagkatapos mong pahiran lahat. Okay. So technically nagpahid ako. Inabot din ako mga 20-30 minutes para ma-cover lahat. Tapos doon lang magsa-start yung 30 minutes kala ko. Yun pala, pag-apply, start na ng 30 minutes. Okay. So, ang tagal ko syempre mag-isa lang ako eh. So yun, nasobrahan sa pagbi-bleach ng buhok. Numipis. Tangina, sunog yung anit Mukhang ko. sisiw, no? Pag kinutungan mo yung anit ko, malutong kasi. Yun yung eh, sinasabi mga negative side ng ChatGPT. AI. Nasa user din eh. Nasa user din. Parang Sa ano madaling yan, salita, mali yung parang, prop niya. parang yung Suwa sa mga Montero. Parang ito lang yun eh. Nung User error. na-invento yung electricity, napanood ko sa movie to eh. Nung na-invento yung electricity, majority ng tao takot sa electricity. It's dangerous. Mga ganun. Parang lahat against sa electricity. Pero ngayon, tignan mo lahat gumagamit Kahit ng naman electricity. cellphone eh. Oh. Radioactive, ganito. Yeah. Yung Totoo lapag ng 5G, di ba? Meron daw, yan, cancerous, gano'n. Tsaka at the end of the day, lahat ng tao mamamatay din naman. Kumbaga, enjoyin nyo na lang kung ano yun nandyan. Di yata lahat eh. Yung mga tingin ko, boy pa eh. Mga Yung- Rothschild, yung mga gano'n. Parang alam yung movie na Get Out. Oo. Nililipat lang yung consciousness. Tol, may nabasa nga ako na random comments na nabasa ko, si late Senator Juan Ponce Enrile. Hindi daw talagang namatay yun. Kumbaga, sinabi na lang daw na namatay. Pero, kumbaga... Tol, mga conspiracy, no? Nagtago na lang sa Atlantis. Ganun. Si ano nga daw eh. Ganon, kasi parang... Ano daw eh. Nagtago Atlantis. Kasi isa si Enrile sa mga talagang buhay na patunay na gumagana yung mga stem cell Cheberlu eh, di ba? Kung ano man tawag nila doon. So, yun. Pero, hindi naman ako naniniwala. Ang daming sa ganun comment eh. na yun. Kesyo yung kay Marcos nga, nagpang-abot pa sila ni Jose Rizal eh. Si Jose Rizal daw, tol, hindi daw siya yung binaril sa Luneta. Dami daw yun. Tapos yung Jose Rizal daw, buhay pa. Tol, Nagpang-abot pa daw sila ni Marcos. Tol, May ganong conspiracy. May conspiracy pa nga na si Jose Rizal serial killer sa ibang bansa. Ay, oo. Jack the Ripper yung Jack the pangalan Ripper. niya. Yung initials. JR, diba? Jack the Ripper. Jose, grabe yun. Oo, tapos meron pang conspiracy kasi may mga theory shit pa na si Jose Rizal kasi lahat ng punta niyang bansa may kaka-girlfriend siya. Ay, totoo yun. Oo, ngayon may isa pang theory kahit i-search nyo, i-blip mo na rin yung pangalan, si daw Oo, anak niya. Nakita ko rin yun. Kasi naging girlfriend yung nanay ni naging girlfriend ni Jose Rizal. Maaring anak daw ni Jose Exactly. Rizal. Pare. Ito, tol. Yung may-ari daw ng Marvel. Si Mars Ravelo. Ravelo. Kaya daw Marvel. Mars Ravelo. Hindi, parang nabasa ko somewhere. Hindi, parang Hindi ba totoo yan. sobrang rich, no? Hindi naman siya may-ari. Pero parang nabasa ko yan na parang isa siya sa mga nakuha na ng inspiration nung... Kasi illustrator yun si Mars Ravelo eh. Oo. Pero kung at the same time parang Urig siya... pala yung Captain Barbell kaysa sa Iron Man. Parang ganon. Kaya daw Marvel kasi Mars Ravelo. Where my dogs at? Nakakita lang ng multo yung mga aso. Wala yan. Puta multo lang. Nag-shoot nga tayo sa sementeryo. Hindi tayo natakot. Oo nga. Wag ka na kasi tumingin doon, Direk. Napapatingin din ako eh. Tumatawag eh. Very inviting. Very inviting. Anyway, Okay, so, mapupunta na yung topic natin. ayun, ano pa yung mga ganun? Ikaw, may alam ka ba mga theory, Direk? Yung conspiracy sa buwan. Yung sinasabi na... Ay, by the way, gusto ko tayo comment dun sa shot mo dun sa buwan, ha? Oy, grabe yun. Grabe. Yo, shut the fuck up! Gago yung buwan, ang daming conspiracy niyan eh. Marami nga. Sobrang dami, iba-iba eh. Napanood yun na yun, no? Yung movie ni... The moon? Hindi, sa moon. Nakalimutan tayo. Fly away. Fly me to the moon. Fly me. Ano yung, teka lang, di pa na sinaano yung conspiracy hindi pa siya niya eh. tapos eh. Sige. Yan na naman tayo sa'yo, Chris Delano. Conspiracy kasi yun sa moon. Napanood ko yung conspiracy. Sinasabi na yung era o yung stage nila Neil Armstrong is peke. Oo. Na in-stage nila. Tapos yung mga taong nagsasalita sa documentary,
yung iba doon workers din sa mismong NASA. Yung mga nangyaring kapalpakan. Tapos yung ginamit nila na pagpapatunay, yung mismong video clips na ginamit ng NASA. May dumaan daga. Parang Tapos may bubbles. Pusa. Pero Ano yun? Ginawa nila ng movie yun, title Fly Me to the Moon. Tapos ang artista, yung gumanap na Black Widow sa Avengers. Ayun. Tsaka si Channing Tatum. Meron pa akong isang nakikita nun, men. Di ba si Neil Armstrong? Di ba Neil A? Alien. Pag binaliktad mo daw, alien. Tol, pero maraming ngayon, maraming nakikitang conspiracy ng yan. Yun muna, naniniwala ba kayo na legit yung kay Neil Armstrong or 50-50 ako kasi Parang si Buzz, sino to? Buzz Lightyear? Yung original na Buzz, Ah. na astronaut din. Kasi yung Buzz Lightyear, ipinangalan lang yun dun sa original eh. Inamin niya na hindi naman talaga sila lumipad. Ayun, Even yung, sino to? Yung, eto lang, nung nakaraan na nagpalipad ng rocket, tas may artista na nandun. Sino yun? Si Katy Perry ba yun? Yung nakalimutan ko kung sino ba sa nandun. Peki rin daw siya, tol. Tol, ang tindi kasi nung evidence na fake yung moon landing. Pero merong kasing nagsalita na isang kasamahan nila, nakarating daw talaga sila sa buwan. Tapos pagbalik daw nila, nung pagpunta daw nila dun, Pinaalis sobrang sila. nakakatakot daw, pinaalis daw sila ng mga something na entity doon. Pagbalik daw nila dito, Sira for some lahat ng reason, footage. Sira lahat ng footage. So kailangan nila daw ipeke lahat Oo, dito. kasi ibinalita nila na nagpunta sila eh. nung inopen ko yung topic na yan sa stepdad ko na medyo oldies na sa US. Yung stepdad mong racist. Wag na yun. Galit sa niga. Galit sa niga. So, tinanong ko siya kung naniniwala siya ron. Sabi niya, paano magiging peke live on TV? Yung panahon niya, pinapanood niya nung pag-take off. Sabi niya. Kasi nung pinanood namin sa Netflix, ang strong ng mga evidence na peke eh. Strong talaga yung evidence eh. Sample ng mga evidence na pinakita dun sa documentary, yung pag-wave ng flag na dapat hindi gumagalaw. Kasi walang hangin. Kasi walang hangin. Paano mo magkakaroon ng wind? Tsaka yung reflection daw ng shadow. Yung shadow, multiple angles yung pinanggalingan ng shadow. So, ibig sabihin may multiple light source. Ayon sa nabasa ko, kaya lang daw pinilit ng Amerika na mangyari yun at pikiin para pagmukaing sila ang nauna kesa sa China or Russia. Ang narinig ko, yan, gusto na lang magpeke to show off the power versus the Russians. Parang ganun. So, parang we have the higher technology, ganyan. So, ayun lang. Pero panoorin nyo guys yung Pero movie naniniwala na Fly Me to the Moon. Naniniwala ka dun sa stepdad mo. Naniniwala ako na panood niya. Kasi, pero, ayun nga, nung pagkatapos namin panoorin yung documentary, medyo hesitant na rin siya eh. Tsaka possible Pwede rin, possible din na fake eh. Tsaka, ina-explain nila kung bakit hindi pwedeng mangyari. Bakit? Napaka-basic. Pinakamatinding evidence doon yung tawag dito, yung, di ba iconic doon yung unang step? Yung first. Yung bakat ng sapatos doon, nakabakat sa kung anumang buhangin na tawag. Yeah. Ba't ganun? Parang plain na plain. Pero yung equipment na sinakyan nila, yung thrust ng machine nun, dapat hukay na yun eh. Pero walang ganun. Kahit yung gulong eh, di ba? Oo. Wala eh. Oo rin, no? So, ang dapat humukay ng malakas na malakas yun. Tsaka sa video clip kasi nila, sobrang straightforward na from up to down eh. Walang gewang man lang or something. Perfect yung pagkakalanding. Tingin nyo ba nagagamit niyo yung AI way back pa? Oo. Pwede. Kasi matagal i-develop ang isang klaseng ganong system eh. Pero kasi 'di ba, kung iisipin mo, hindi lang naman tayo yung civilization na o yung generation na nabuhay ngayon eh. Kung iisipin mo, may mga previous civilization din na sinasabi nilang meron din silang mga ancient technology na ginagamit. 'Di ba? Kasi makikita mo yung sa mga stones, 'di ba? Perfect yung cut. Ang ganda nung Magandang topic yan 'di ba? Ano nga daw eh, sabi nga ni Tesla, the three keys to the universe. Sabi ni Tesla, ni Nikolai. Nikolai ba pala? Nikola Tesla. The three keys to the universe is energy, vibration, and frequency. And at the same time, ako? At the same time, eto, Gab, parehas tayong nag-audio engineer.
ano ba nilalaro natin sa pag-mix? Frequency. Diba? Tapos at the same time, pag nagmi-mix ka, para gumanda yung feels nung kanta, kailangan mong palabasin yung energy ng vocals. Tapos syempre, ano yung nagpapa-good vibes? Kaya nga good vibes, vibration vibes, diba? So parang magigets mo na there's something invisible na something out there na hindi nakikita ng mata eh. Kasi tayo nagmi-mix nga tayo pero feeling natin nakikita natin sa harapan natin yung... Doon believe kay Tesla eh. Yung discovery niya ng frequency eh. Paano mo i-capture yung frequency sa radyo? Paano mo naisip yun? Diba? Na may something doon. Yun yung sinasabi nila na na-inherit or itinuro from an extraterrestrial being daw. Kasi yung, kumbaga ano siya eh, technology siya na parang inhumane para maisip na lang bigla ng tao. Even yung electricity eh. Parang ginawa na lang daw ng storya na may kite tas may susi. Di kaya lost knowledge lang na na-retrieve lang, ganun. May kasabihan na na walang i-discover. Wala daw discovery kasi lahat exist na daw lahat. So kung ano man daw yan, nare-rediscover mo lang. Yeah. Napanood nyo ba yung... May ganung kasabihan na. Napanood nyo ba yung speaker? Tapos nilagyan ng mga asin. So, pag nag-play ka ng certain frequency, nagkakaroon ng patterns. Exactly. Pattern. So ngayon, may kasabihan din na may healing ang frequency. Exactly. Funny? 432 Hz. 432 Hz. Kasi pag nag-play ka ng certain frequency, kaya naniniwala akong healing din siya. Kasi tayo, 90% water. Gusto kong... Balot, gusto mo? Gusto kong mas maganda yan. Balot. Tuloy, balot. May frequency balot dito. Tuloy ako nasasagap. Sabi, balot. Tawagin niya na, balot! Balot! Ito. Balot! Eto, bago ako pumunta dito, gusto ko lang iyabang. Hinahanap ko yung phone ko, papakita ko lang. Kasi kaninang umaga, nag-meditate ako. Lagi kong ginagawa yun sa studio eh. Nag-meditate ako. Kung nakita niyo yung My Day ko, may healing frequency akong pinapakinggan. Kumbaga, habang nag-meditate ako, yun lang yung pinapakinggan ko. Kaya... Ano daw yun eh? Tono ng kalikasan. Kasi, kailangan daw itono din daw yung katawan. Ano din eh, magano ka ng tubig sa ibabaw ng speaker. May gumawa din nun, nagkakaroon ng pattern. So, imagine nagpi-play ka certain frequency, 90% ng katawan namin. Balot, pabili kami. Sige kuya. Okay may Gcash ka kuya? Uy, price tag. Price tag tawag ko sa kanya. Tropa ko yan. Kuya, may Gcash ba? Magpapakash in daw siya. Ino mo. May cash ka ba dyan, direct? Meron. Pautang nga kami. Bili tayo, Balot. Sige lang. Yun nga pala. Kuya, shoutout ka muna sa ating ano. Tol. Anong pangalan ng shoutout ko, boss? Saan ang business mo? Ay, Gab. Sige. Ayan o, kanina nakikinig ako na. Anong pangalan ng shoutout? Ano na lang. Cool Pulse. Sige, magulang ko. Shoutout nga pala sa magulang ko dyan sa QC sa Cubao. Yeah. Tinabi nyo. Batang 15. Sabihin mo, mapa, nasa TV na ako. Mapa, nandito na ako. Sige, pabili na kami na. Nagpipiling yung anak niyong punyeta. Hoy! Sikat na to. Sikat na. Pwede kami Ayos. may... Naniniwala ka sa kakaibang entity talaga. Kakaibang entity. Sige mo kayo. Tol, yung frequency, hindi naman sa pang-ano ng ibang genre, tol Yung nakita mo na yung frequency ng plinay yung rock music. Penoy, meron Penoy. Teka, hayaan mo na natin sila bumili bago tayo tumuloy. Okay lang. Hindi, tuloy nyo lang. Sige. Kasi diba Kuya, ikaw ba, naniniwala ka sa multo? Dito nakakita ka na ba? Maraming beses na. Dito po ako po, sa loob ng 6 na taong ko rito, pagtitinda. Ano ba siya? Pasok siya sa frame? Opo. Kita siya sa camera. Ayan, kita. Ano yan? Sa loob po ng 6 na taon na pagtitinda ko rito, mga boss, mga kuya, madalas nangyayari na marami rin nagpaparamdam talaga. Anong paramdam? Minsan yung biglang may sumasakay sa likod ko. Shatter yun. So talaga, promise, napaka-legit. Minsan napakabigat, pero pagtingin ko wala naman. Sa tingin mo sinla ikaw yun? Hindi naman. Hindi natin masabi. Hindi mo masabi. Pero boss, marami rin mga bahay akong nadadaanan na wala naman tao pero tumatawag sa akin ng kuya, tulong. Minsan balot. Dito? Wala. Talagang as in wala.
Inikot ko talaga as in wala. Kuya, tulong meron? Meron. Dito sa Yes. sa loob? Opo. Hindi kaya yun sa yung mga bagyo. Yes po. Anton, kahit kaysa ngayon, Ay, hindi. Langaw. Ay, Oo, langaw nga. wag na, wag Langaw, ganun. langaw. Hindi, totoo talaga. Promise. Talaga kahit na, saan umikot ako rito sa buong Langaw. Provident na to, Oo. talagang palakasan na ng loob. Pero dito sa Marikina, parang marami din talaga eh. Nagpunta kami sa bahay nito ni Gab. Mm. Gulat ako walang tao pero may Kuya, tae sa uso ka CR dito. eh. Tangina. Wala talaga, pero Walang tao pero may tae. 2025 na, joke mo pa rin yan. Yan. Guys, nakita nyo. Ganito kami karo. Ito kami ka. Anyway, sige na. Bigyan mo na kami ng balot dyan. Balot kayo, guys. Tsaka 3 kwek-kwek. Kwek. wala pa. Wala ba? Chicharon. Sige. Isang chicharon, tas Penoy. kunin mo na yung penoy. Balot. Bili kami. Oh, bibili yan. Bibili yan. kami. Yan. Chicharon, penoy. Ilan penoy mo dyan? Isa lang po. Isang penoy, tas Isa lang. Sige, pa yung 3. tsaka 3 balot. Ako, balot din ako. Ayan. Yun nga. So, yes. Anong malalaman Penoy yan? BTS. BTS. Sige. Okay na ba kahit makapagkwento pa? Ito, may bago akong tatanong sa'yo. Diyan ka na eh. Hindi naman makakapag-open talaga. May bago akong tatanong sa'yo. Kasi yung multo, normal na yan eh. Oh, sir. Naniniwala ka ba sa alien? Alien? Oo. Pero parang kasi nakapag-aral ako eh. Oo. Wala na kami Actually, sinabi. hindi no. Actually, senior high school graduate ako. Pero totoo naman din talaga. Kasi ang sabi nga kasi may teacher kasi ako nagkwento nung high school ako nung senior high. Sabi niya sa akin totoo daw talaga. Kasi nang nag-ibang bansa sila sa may may London ba yung kwento niya. Talagang may napatunayan talaga yung scientist doon na nakakuha sila ng part ng alien. Oh. Anong part yun? Part ng body. Pero parang parang na siya parang lagnas na. Yung kaliwang betlog daw. Ganun. Kaliwang betlog. Talagang talaga parang as in talaga yung part Baga, ng body putol ng na ganun. Pinakita niya pa sa amin nung 2018 pa. Static yun, Maricar. Di, dito may dumaan Parang sa ayaw nga akin. rin maniwala pero Static. talagang legit. Mga multo dito, legit. Legit din talaga. Langaw eh. Totoo ba yung sinasabi nito? Kasi kinentuhan kami nito. Opo. Nung nagbahaba daw dito ng Ondoy, may mga patay ng kasabit sa mga poste. Totoo po. Totoo talaga yun? Totoo. Tangina mo, hindi ka Isa rin ako naniniwala sa akin? Hindi. Ay sabi dito kasi 6 years nagtitinda na. Pero nung Ano ba ito, sobrang bubuksan? tagal ko, siguro mga 8 taon siguro ako nun. Nakita ko talaga yung halos mag-asawa. Oh. Isa na sa poste, isa na sa baba. Puto. Iba naman, talagang hindi Ikaw, na nakilala yung Nakita mukha mo talaga. yun? Nung Opo. personal? Personal po. Nakita ko rin yun. So, ikaw yung bata na nandun sa gilid? Oo ka talaga. Baka ibang bata siguro. Pero totoo yung sinasabi niya. Oo. Iba naman, meron dito isang buong pamilya. Talagang Trap. Totoo. walang nakakaalam talaga ng oras na nangyari yun. Gago, no? Talagang actually talaga biglaan talaga nangyari na yun. Kita Talagang mo hindi yung mga namin ganun ganap, tas putang ina, nanakawan ka lang ng gobyerno. Tangina, no? Talagang, Kumbaga, ang daming mga ganong, hindi ko alam paano mo na-connect yun eh. Hindi, ibig ko lang sabihin, ang dami sanang naiwasang mga baha. Pero hindi, iba rin kasi yung undoy nun. Pero kung babaha talaga, babahay. Kahit ano pang... Baba? tama yung sinabi niya po. Totoo. Kahit nung netong second time na nagkaroon ulit ng baha netong Ulysses. Pero, thank God kasi, kahit pa paano, wala nang masyadong, Wala nang casualties. Oo. wala nang, Ganun talaga eh, kung Nangyari. bagyo talaga, nagbabaha. Hindi mo pwedeng masisi na hindi rin sa akin. masisisi talaga. Kasi tangina, nung nag-nose, ano ba? Nose art pa puto masisisi mo ba na, tangina, gets nyo. Wala, pangit yung joke. bawiin ko na yung joke. Thank you, Dog Brocat na napasama ka sa... Opo, okay lang po. Kasi talagang sa tuwing gabi-gabi na nagtitinda ako rito, hindi ko naman kakaya. Actually, talagang nararamdaman ko talaga sila. May humihingi ng tulong. Hindi naman nakakahiya yun, nakakatakot yun eh. Opo. Ano po nakakatakot talaga. Pare, pagka may humingi ng tulong sa'yo, anong ginagawa mo?
Di, pero kung totoong talagang tao sige, bakit hindi? Yung uming tulong sa'yo, buta multo. Talagang bakit hindi? Paano Kasi pagka may multong gusto bumiling balot, tamang cravings lang siya. Ganon. Siguro hindi ko na mapansinin. Kasi hindi naman niya ako mabibilan eh. Hindi, pag kuha nung balot, kaya balot, pagbigay mo. Tapos, ito yung asin, ha? Wala na. Pagkakamala na siguro si Raul. Pero yun nga, kung saan na napunta yung topic natin. Pero marami kasi mga bagay-bagay sa mundo na mahirap pa rin talaga, alam mo yun, paranormal, extraterrestrial, di ba? Meron naman isa pa, may matanda sa akin nagkwento na isa rin sa anak niya. Pero si tatay nun, wala siya nun, nasa trabaho siya nun. Tatay mo? Hindi, yung tatay nung namatay. Dito sa Providence. Dito siya sa may St. Teres noon. Kinuwento niya, na-trap yung isang anak niyang babae. 23 years old ata yun. Ngayon, wala ka pa naman nakikita ngayon. Ngayon, makakaramdam naman ako. Malakas ang pakiramdam ko. Kahit nga dito meron eh. Wag mo na, Ngayon na. Meron. Itong very moment na to. Talaga meron. Alis ka na, pre. Pero may nagsabi na ba sa'yo? May tumawag na ba sa'yo? Oy, price tag. May gumana na ba sa'yo? Napagkakamala. Minsan naman si Kong. Si Kong. Mas kamukha mo si Dog Brock. Tingnan mo sa camera, pare. Boss, ay ka muna. May mga gusto ko bang sabihin baka may mga gustong bumili din sa'yo? Pre, isa nga lang. Sabihin mo sa camera, isa lang. Living to win. Living to win. Yeah. Living to win. Dahil ito na lang, bago ka umalis, sabihin mo muna, Pack you Cyrus Cooks. Ganun ka lang. Ano? Sabihin mo, Pack you Cyrus Cooks. Pakyu, Cyrus Cook. Yeah. Ina mo hindi ko May matindi kapalit ka na. Shout out nga pala sa mga nandito, yung mga bumili sa akin. Yeah. Thank you po, boss. Ay, akala namin libre. Hindi pa kami bayad. Akala namin libre. Libre na lang yung suka. Isisettle natin yan. Anyway, Tumatanggap ka ba ng credit card? Kung meron lang. credit lang. Anyway, ano sasabihin ko? Hindi, settle na natin bayad kay Kuya para makaalis. Direct, bayaran mo na siya para makapaghanap buhay na siya. Okay lang. Thank you. Siya nga pala, nagpapasalamat nga pala ako sa mga kanila kuya. Kasi, kahit ngayon nakapagbigay ako ng salaysay ko na talagang nangyari. Criminal ka ba? Hindi, yung Pag-share. nakapag-share o nagsalaysay ako na nangyari talaga rito noon, nung talagang hindi natin akalain na Nakakatawa. dadaan sa buhay natin yung ganun. Sobrang daming pinagdaanan ni Kuya. Ilan taong ka na? Ano po ako, 25. 25 years na existence niya, 8 years old. Nakita niya yung kaganapan dito. Yes po. Dami din natin, nakabike ka. Oo, sa bagay. Dati naglakad, ngayon nakabike na. Magkano yung total namin? Ano lang, dahil mabuting tao, kahit libre na yung suka, okay na yun. Magkano yung total? Ano lang, yung balot 75, 95, 135 lang tayo. 135. Wala kasi kaming cash kaya mangutang kami kay Direk Bergie. Kanino tong isang balot? Ay, dalawa yung balot eh. Nakadalawa na ako. Patay. Ano lang. Oh. Ayun. 5 na lang. Okay. Salamat at Boss, salamat. No problem, boss. nakisali ka sa amin dito. At sa mga gustong bumili kay Kuya, makikita niyo siya sa Marikina, paikot-ikot lang. Okay lang. Thank you po. Maraming salamat, Sensor. Anyway. So yun. Ito lang talaga yung trip namin ngayong araw na to. Pare, ano pangalan mo? Jerome po. Jerome. Ayan. Salamat pare. Salamat. Thank you po. Thank you, sir. Salamat, price tag. Ma'am, thank you. Thank you, Doc Brock. Sir, thank you. Thank you po. Solid na itong podcast na to. Talaga namang... Di ba? Sobrang Ro, di ba? Ganun talaga kami dito, Direk eh. Grabe yun. Minsan nga bumubulong sa akin si Tiny, tang ina, bish, panis talaga yung mga ibang podcast sa atin. Yung mga, sabi ko, gago bish, wag yan. Maging humble lang Dito tayo. tayo makakancel no? Maging humble lang tayo. Kasi malayo, marami pa tayong kakainin bigas. Yun yung sinasabi ko kay Tiny. Sinabi ko Game. talaga yun. Pabalik na title sa frequency. Meron ako napanood, pre, nilagay yung speakers sa tubig. Taas ng tubig. Tapos yung tubig, di ba, nagkakaroon siya ng visual. Ngayon, tinesting siya sa rock music. Parang sinasabi yung katawan nga natin, di ba, 70%, 90%? Water. Ay, 70%, 90%. Basta nasa ganun. So, yung tubig, parang nagkagulo-gulo.
yung itsura ng tubig ng rock music yung pinatugtog, parang sinasabi na yung brain sa utak mo, parang ganun daw yung tubig sa brain mo pagka daw yung pinakinggan, ganyan. Kaya daw makinig daw ng parang tamang ano lang. Music lang. Kaya nila sinasabing 432 Hz kasi ayun daw yung natural frequency na nagre-resonate yung Earth sa ganung frequency, 432 Hz. Sa yung visual niya yung yung parang atom Parolyo? Yung pattern nung yung atom. pattern nung atom. Yun din galing no? Ano yun parang logo sa ano yun Jimmy Neutron, diba? Pag lumalabas yung shape ng pattern. Parang sa simpleng tunog, trip lang nangyayari yun. Trip lang, nagpa-podcast tayo sa akin ng tricycle pag ito. Para ka. Tol, bye muna. Nagpa-podcast, nagsumpakay ng tricycle. Tol, teka lang. Ang ina nyo. Pasensya na kayo kung masyado magulo yung episode ngayon mga tol. Sobrang random ng mga nangyayari. Sobrang random. Sobrang random ng mga nangyayari. Nagpa-podcast tayo, nabundol tayo. Ang pangit ng trip mo, gago. No? Mali na yung mga ano niya, no? Sabi mo, sobrang random diba? Podcast kayo dyan, ha? Tapos pagtingin mo, cool pals yung bumunggo, no? Tangina nyo, ha? No kompetensya nyo kami, ha? Hindi naman, boss. Idol nga namin kayo, Pero gago, parang ang sarap in the near future, nasa isang kwarto lang tayong lahat. Hindi kwarto, nasa isang resort. Kasama natin sila sa isang episode, pero idol niya yun, ha? Hindi, pinapanood namin. Napanood ko rin yun. Ako pinapanood hindi, tsaka kapag bumabiyahe tayo, di ba? Nagdadrive kami. Pinakagusto ko dun yung ngongoy. Ang kulit ng ngongoy. May episode sila, Kamorge. Yung Kamorge. Tangina, lap trip. Ini-interview nila yung nag-aano ng morgue. Na, nakakita ka na ba ng patay na ngumiti? O kaya yung sobrang laki daw ng edits, bigla na lang pag gumano na lang daw yung edits. Sabi ko yung mga biro. Tangina, tapos may tanong pa sila. Nakakita ka na ba? May mga namamatay kaya masaya? Magkano kaya bayad sa ganun ngayon, no? Yung embalsa mo. Pero yun yung bagay na mahal siguro yung depende. Depende yung bayad kung kasi merong on-site, may work from home. Minimum. Embalsamador. work from home. Well, usually, technically, ang trabaho talaga ng medtech yun. Pero alam mo yun, by generation. Nagtatrabaho ako sa morgue, Tangina. Hindi ko na to kaya matapos. Iuwi ko na lang yung work. Sa bahay ko na tatapusin. May mga kilala ko. Hindi ka pwede yan? Grabe. Sa bahay ko na tatapusin. Parang dapat well compensated sila kasi ang hirap nun. May kilala ako, mga bata lang. Mo? Na nag-embalsa mo? As in, bata talaga. Ilang taon? 15. Lakas ang loob na yan. Pero kailangan may lisensya yun, Well, ideally, dapat talaga ideally, pero underground shit. Napapractice na nila yung... Rick, baka habulin tayo sa sa mga may isa dyan na biglang nakaisip na sumbungan natin to. Wala pala. Joke lang kayo, galawan. Hindi lahat ng naririnig nyo sa amin ay katotohanan. Nagbibiro lang po kami dahil meron po kami isang kasamang komedyante, tayo ni Montana. So, Tangina mo, mas komedyante ka sa akin, Gago. Gaaway na po sila. Pamilyar ka sa hangin? Hindi. Gago, tumuturo ka ng ganyan. Ganun ako. Balik ko Anyway, pag ganun pali, pabalik Pero may napanood ako sa Cool Pals na nakaraan. Sino to? Yael ng Sponge Cola. Nagugulat siya kung gaano ka balagbag yung mga sila idol. Yung mga bumabanat ng... Ilang percent? Ay, ilang minutes na 1 and 3 seconds. 1 hour and 3 seconds. Na parang ayaw niya sagutin, no? Yung iba kasi... Pag 2% lala. Parang what the fuck? Ganun siya. Nagugulat siya Nanonood ka ba ng Cool Pals? O kami lang pinapanood mo? Nakapanood ako yung mga shorts. Hindi, nakakatawa din si Derek, nasa dentist siya. Tapos, pinapanood niya yung pinapanood niya tayo habang siya, dinidentist din. Parang hindi ko napanood yung hindi ko natapos yung podcast. Post ko lang, tapos tulog ako. Nung pagkagising ko kasi dapat ko na yun habang naliligo. So nagmamadali na ako, sabi ko doon na nasa. So ang podcast natin ay pampaantok talaga. Saka pampaligo. Habang naliligo. So, ibig sabihin ba, Direk, habang nagkukuskus ka ng body mo, kanino ka nakatingin? Grabe ka. Kay Chris o sa akin?
Kasi naliligo eh. Di ba? Pag, maganda yung topic na yun, re-rewind ko. Magkukus ko Actually, sa nung ginawa ko yun, nung nanonood ako ng podcast nyo, edi pinlay ko yun doon, kasi natapos na nga yung episode. Next, the week na bumalik ako, naabutan ko sila pinapanood yun. Mike yan, no? Ayun. Ayun na. Paano? So, yung pinapanood ko yung podcast nyo, pinlay ko dun sa habang may ginagawa sa akin sa dental clinic. Tapos the week nung pagbalik ko ulit, naabutan ko yung patient before me na pinapanood nila yung podcast. Pagdating so, parang mo? in-start nila yung... Pagdating mo doon? Pagbukas ko ng clinic, narinig ko na. Ibang nanonood na. Sabi ko, ayos na. Ayun lang. Ayos. Maraming salamat. Anong pangalan ng clinic? Shoutout sa Moraya Clinic ni Doc Shirin. Pakiblip mo na lang yun, Besha. I-blip, hindi. I-blip mo. Hindi naman sponsored yun eh. Hindi, syempre, dahil Sa'yo yung syempre, shoutout ano eh. naman eh. Kaibigan ni Direk yun. Kaibigan ni Direk yun. So, I-blip mo pa rin. wag nyo na akong pahirapan mag-edit. Yes, Carl. So, anyways, medyo lumalalim na rin ang gabi. Hindi, gusto ko pa makipag-usap eh. 2% na lang tayo eh. Isagad mo. Sige. Carl, Mag-auto-save naman yan. palitan mo na lang yung battery. 3, 2, 1, cut muna tayo. Cut. Diba? mo? Hindi. Yun. So, Nagkit na going back, ang gulo ng mga nangyari ngayon. Ang kulit. Ang daming topic nun. Ang dami nangyari. Hmm. Pero nakikita nyo, it's just parang it goes to show na kung gaano kami ka-random, gaano kami ka-raw and shit. Tatanungin natin si Direk. Yo. Kamusta ang experience mo na makakwentuhan kami sa episode na to? Ang daming topic. Hindi ko ulit, sumingit no? kanina, tapos iba na pala. Di naman nakaka-overwhelm. Hindi, okay lang. Actually, Enjoyan lang. Kasi sa totoong buhay, kahit alisin mo to lahat, ganito lang din tayo magkwentuhan. totoo. Kwentuhan tropa. Tang-inan to si Gab, biglang umuwi sa bahay ako. Wala si Gab. Oy, tangina mo, mag-outro na tayo. Si Gabrang kasi dyan lang nakatira. Tang-inan to, biglang umuwi sa bahay. Pero pre, kailangan niya Naghugas yun ng kamay. Tangina mo. Noong nakaraan, bumili siya ng kape, bigla umalis, di ba? Oo. Nag-shoot kami, bigla nawala. Pagbalik may kape na. Putang ilan to si Gabrang. Anyway, so ayun, Direk, maraming salamat sa mga kami dito. maraming Salamat, Direk. At ituloy natin Direk, yung Kanina sa Laguna. may dala ka. Para sa amin ba yan? Ito. May dala sa atin si Direk. Uy, May dala siya mula sa Shift Clothing. solid yan, Rek ah. Kaya yan, Direk. Tangina. Nanghula lang daw siya ng mga sizes natin. Wala lang ng mga sizes niya eh. Ano ba to? Kanina yan. Sa akin to. Sa'yo? So 9X yan. Hindi. Siyempre, Tiny Montana. Inula ko lang yung mga sizes niyo. Wala siya Papakita natin, siyempre. Yeah. Yun. Shout out sa Shift Clothing. Maricar. Thank you, Direk. Meron tayong Ayun, football jersey. Yan, kay Gabra. Meron kay Cyrus dito, abot nyo na lang. Wala. Kung wala siya, wala siya. Meron kay Cyrus dito. Maraming salamat palagi, Direk. Yan, salamat sa inyo. Ever since hindi ka nagkulang. Shift Clothing. Thank you, Direk. Salamat dito, Rek. Salamat sa inyo. Sana papansin nyo, lagi kong suot, isa sa mga lagi kong sinusuot yung Shift Clothing. Bukod sa Salute Lifestyle, bukod sa mga ibang brand. Marami nang, sa totoong istorya to marami na akong sponsors na Kakaiba ka pala. nagtampuhan na sa akin dahil laging Shift Clothing yung suot ko. Isa na dyan si... At saka si... Tsaka to si... Anyway, maraming salamat. Tapusin na natin to para makakain na tayo. Oo. Lagkit ko na eh. Lagkit mo na. Tingin nga. Lagkit na ni Ate Tara. Anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Katak Kwento Podcast. At kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Bergie. Chris Delano. May mic, oh. Bergie. Yeah. Thank you. Salamat sa panonood ninyo. Kahit magulo yung episode, At, pero... syempre, sa mga gustong makanood ng early... gusto nyo mapanood na maaga yung mga upload ng mga episodes namin weekly, pwede kayo magpa-member dyan sa YouTube. Click nyo lang yung join.
Hindi ko alam kung magkano yung nakalagay Yeah, doon. Pero, may price naman doon. pero syempre, sa mga hindi kayang magbayad, mapapanood nyo pa rin yung mga episodes every Friday, 7 p.m. So, para lang yun sa mga gusto makanood ng mga maaga na episode. Tapos at the same time, mag-join din kayo sa Telegram namin. Nasa description lang. Yeah. At nakikita ko 75% pa lang ng nanonood sa amin ang nakasubscribe. So just make sure na nakasubscribe kayo, i-like nyo na rin at pag nagustuhan nyo, pwede nyo i-share at mag-comment din kayo. Diyan, makisali kayo sa comment section, sumasagot kami dyan. So don't forget to click subscribe, like, and comment. Alright? Kami ang Last Row Media at ito ang Kada Kada Kwento Kwento Podcast. Podcast. Let's get it. Yeah.